Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. May panibagong press statement si Sara para sagutin yung mga expose ni dating Senador Antonio Trillanes doon sa hearing kahapon ng Justice Panel sa Kongreso. Yan, sabi ni Sara, ang totoong magnanakaw hindi sa bangko pinapasok ang pera kundi sa maleta. Yung sabi ni Ramil Madriaga, hindi man sa maleta kundi sa duffel bags. O, di ba? Tapos kutsi, tapos isang van. Buong van na yun. Ginamit sa pag-deliver po. Hindi mo yan, Sara Duterte, pwedeng daanin sa mga press releases. Sabi ni Manila Congressman Benny Abante, sagutin mo niya dito sa sa Congress. Hindi hindi pwedeng through press release palagi. Dito niya sa Congress. Ganon din yung sabi ni Jinky Luistro. It is worth noting that instead of addressing the core issues, the focus shifted to a peripheral matter, ang academic performance umano ng Vice-Presidente nung siya'y nag-aaral pa. Samantalang, ang mas mabibigat na usapin tungkol sa confidential funds, sa mga dokumento, sa mga transaksyon ay nananatiling hindi direktang nasasagot. Kumbaga, sa 100 ebidensya, isa lang ang pinupuntirya. Let me be clear. This committee will not take anything at face value, whether said inside this hall or outside of it. Hindi tayo basta maniniwala sa ingay. We will evaluate everything dahil ang katotohanan ay hindi matatagpuan sa mga press release. Ito ay nakasandal sa mga dokumento at sa mga salaysay na sinumpaan. Sa totoo lang, nagos na nga tayo. Tila ginagaslight pa tayo. Ang mas mahalagang tanong ay kung nasaan ang pera. Ngunit ang sagot sa atin ay tungkol sa grado sa kolehiyo. And the worst part, this explanation is not being made here, but everywhere else. Ang gusto natin ay testimonya sa ilalim ng sumpa. Pero ang ibinibigay sa atin, press release at content sa social media. Again, let us be clear. Hindi tayo basta maniniwala. We will evaluate everything. Madriaga's testimony, COA documents, NBI findings, PSA certifications. Lahat ng ito ay kailangang iharap dito. Suriin dito. Timbangin dito. Pero dapat dito. Humarap ang kailangang humarap. Manumpa at magpaliwanag dito sa committee ito. Dapat doon sa committee, sa Justice Committee, kasi yun ang proper forum. Hindi yung press release ni Sara sa social media. Tulad ng ginawa na naman ngayon mga kababayan. May press release na naman siya. Ayan pahayag. Sabi dito sa report ng Inquirer. Vice President Sara Duterte issues a statement on the allegations of former Senator Antonio Trillanes default during the impeachment hearing kahapon, saying he is backed by the President, members of the House of Representatives, Commission on Audit,
in anti-money laundering officials. Simple lang ang sagot ko sa lahat ng paninira, malinis ang aking service record. Hindi ako kailanman nagkaroon ng kaso sa paggamit ng pondo ng bayan. It reads, lahat ng aking ari-arian at pera, diniklara ko sa aking salin. Ang bawat sintimo ay mula sa lehitimong pinanggalingan at may kaukulang dokumento. Yun naman pala, di umarap ka doon para ma-examine. Kasi hindi nagtutugma yung salin. Doon sa mga bilyon-bilyon na dumaloy sa bank accounts po ninyong mag-asawa. O, di ba? Bakit kasi umiiwas sa pagtatanong? Yan dami mong abogado. 16 na abogado. Tapos hindi man sinasagot yung mga specific questions. Doon kasi dapat, sabi ni Chairperson Luistro, ang proper forum, Congress, hindi press statement. Tama po? Ang hilig ni Sara magpalabas ng press statement. Yan, basahin natin. Mga kababayan, for nearly a decade, Mr. Antonio Trillanes IV has been peddling the same incredible story about alleged billions in bank accounts. From 2016 to 2026, nothing in his narrative has changed. What has changed, however, is the machinery now backing him. Bakit hindi mo filean ng cyber libel para magkaalaman? Filean mo ng cyber libel. The fact na hindi mo pinafilean ng cyber libel, ibig sabihin takot ka kasi totoo yung sinasabi ni Antonio Trillanes. May examine siyempre sa korte. Filean mo, 10 years na kayo pala na inaakusa. Filean mong cyber libel. Di ba po mga kababayan? O, ngayon sa Congress naman nagsalita, filean mo na ng cyber libel. Yan. Today, he is backed by a sitting president who must be compelled to submit to a simple drug test. Low bender members of the House of Representatives that have received maletas and have repeatedly disregarded constitutional limits. A commission on audit that appears to time its issuances in a manner that conveniently aligns with political attacks in newly installed AMLAC officials who remain silent and refuse to clarify that there have been no findings of violations of anti-money laundering laws and the billions of peso in bank accounts are untrue. I-confront mo kasi doon sa Congress. Pumunta ka doon. I-confront mo. Punto por punto. Binibigyan ka ng pagkakataon doon na para i-rebut yung mga sinasabi mong kasinungalingan nitong pinapakalat ni Antonio Trillanes. Si Trillanes po nanumpa doon. Nag-execute ng affidavit. Kayo po, press release. O, di ba? So, walang bigat yung press release as compared to affidavit saka testimony na sinumpaan ni na nagsasabi siya ng totoo doon sa Congress. Manumpa ka din doon na nagsasabi ka ng totoo sa rebuttal mo. Di ba? Sabi niya mga kababayan, hindi rin maikakaila ang timing ng lahat ng ito. Ang sunod-sunod na aligasyon at kaso laban sa akin ay nagsimula matapos akong umalis sa gabinete sa panahong na tumanggi akong pumirma sa isang pambansang budget na hindi ko kayang ipagtanggol sa taong bayan. Simple lang ang sagot ko sa lahat ng paninira. Malinis ang aking service record. Hindi ako kailanman nagkaroon ng kaso sa paggamit ng pondo ng bayan. Lahat ng aking ari-arian at pera ay diniklara ko sa aking salin. Ang bawat sintimo ay mula sa lehitimong pinanggagalingan at may kaukulang dokumento. I-prove mo doon sa Justice Committee kasi iba yung lumalabas doon. May bilyon-bilyon doon na hindi naideklara sa inyong salin. Di ba? Bilyon-bilyon. Kumprontahin mo si Attorney Buenaventura ng AMLAC. Yan ang gawin mo. Pero itong press release, mahina. Hindi sinumpaan.
Puro lang kwento at pag-iwas. At yung sinasabi mong hindi ka kailanman nagkaroon ng kaso, mayroon na ngayon. Ito, impeachment case. Sabi pa niya, mga kababayan, ang mga totoong magnanakaw, hindi sa bangko pinapasok ang pera, kundi sa maleta. Kaya pala, sabi ni Madriaga, hindi maleta nga yung ginamit, pero duffel bags, saka kotse at saka van. O, di ba? Hindi nga maleta, pero parehas din, may duffel bags. Di ba? Inang magkwento ng duffel bag si Madriaga. Dapat nandun ka. Kaya lang ayaw mo man mag-attend. Di ba? Kaya hindi mo nariribat yung mga akusasyon sa'yo. Kaya lalo tuloy na nagdududa yung mga mamamayang Pilipino. Puro ka kasi iwas. Anong silbi ng napakarami mong mga abogado? 16 na abogado. Di ba? Puro lang press release pa lang kaya ng 16 mong abogado. Tama po mga kababayan? Puro lang appeal to emotion. Yan mga kababayan, habang lalong lumalalim ang paggamit at pang-abuso ng administrasyon sa ating mga institusyon para sa politika, lalong nahalata ang kanilang takot na managot. Kung gaano katindi ang paninira sa akin, ganoon din katindi ang katahimikan at takot nilang managot sa bilyon-bilyong pisong ninakaw, nilagay sa maleta at nilabas sa bansa. Parang description yata yon ng ginawa ninyo. Di ba? Hindi man ang Marcos administration. Walang politika sa Marcos administration. Kayo nga yung nag-declare na kakandidato. Ang layo pa ng 2020 election. Nag-declare na kayong kakandidato sa pagkapangulo. So kayo yung namumulitika. Yung ating Pangulong Bongbong Marcos, tuloy lang sa serbisyo ngayong krisis. Pero kayo, krisis ang Pilipinas, apply pa kayo ng travel order, world tour. Hindi na tuloy kasi gawal sa panahon. Inapprove kahapon lang. Galit si Sara. So ang halata po kayo kasi patuloy kayong umiiwas sa investigasyon ng Congress. At ang ginagawa ninyo, press release lang lagi. Ibig sabihin, hindi ninyo kayang sagutin despite ng dami ninyo ng mga abogado. Sabi pa niya, nasaan ang malinaw na sagot sa mga bilyon-bilyong piso sa flood control projects? Nasaan ang konkretong solusyon sa patuloy na pagtaas ng presyo ng bilihin sa kahirapan at kagutuman? Nasaan ang direksyon sa usapang pangkapayapaan sa Mindanao? Nasaan ang tunay na independent foreign policy? At nasaan ang agarang aksyon sa mga krimen na patuloy na nararanasan ng ating mga kababayan? Huwag kayong magpalinlang sa ingay ng impeachment na ito. Dahil ang tunay na laban ay para sa karapatan ng mga Pilipinong dumadanas at dumaraan sa tumitinding hamon ng buhay araw-araw. Syukran, Sara Duterte. Kayo ang dapat magpaliwanag doon sa bilyon-bilyon na dumaloy sa bank accounts ninyo, sabi ng AMLAC. Yung sinasabi ninyong sagot sa krisis ng ating bansa at patuloy na pagtaas ng presyo ng bilihin, ginagawa na ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Gusto mo makita kung nasaan yung ating Pangulo? Last week, namili ng mga gulay doon sa Benguet. Dinistribute sa Manila. Kayo, kumusta? Ano yung ginagawa ninyo? Other than umiwas sa investigasyon. O, di ba? Maglakwatsa. At ngayon nga, may application na maglakwatsa for 3 weeks. South Korea, Belgium, kung saan-saan pa. Yan yung ating Pangulo. Ganda ng pabahay ng ating Pangulo sa Nueva Ecija yata to. Sige, trabaho ng ating Pangulo. Yakap-yakap ng mga beneficiaries. Kompletong amenities. Mayaman na sila. May swimming pool pa. Di ba?
Ang ganda po, may mga slides para sa mga bata. Yan kondo, mga kababayan. Brand new, ang ganda-ganda. Yan ang pabahay ng ating Pangulong Bongbong. Walang ganyan ang Duterte administration. Puro kill, puro EJK. Di ba, mga kababayan? Pambansang pabahay. Inanapan mo ng performance ang ating Pangulo. Ito yung ating Pangulo, trabaho ng trabaho. Abang kayo, lakwatsa ng lakwatsa. Yan mas abot, kayang tahanan at mas maayos na kalidad ng pamumuhay para sa bawat Pilipino. Bahagi ang proyektong ito ng isang 12 hectares na vertical housing development project na may target mahigit 6,000 housing units para sa pamilyang Pilipino. Sa pagbisita ng Pangulong Bongbong Marcos sa Palayan City Township, Nueva Ecija po ito, mga kababayan. Kompleto, may clubhouse, Central Park at palaruan, mga pasilidad tulad ng basketball at tennis courts, may swimming pool at nagbibigay espasyo para sa pahinga, exercise at pakikipag-ugnayan. May ganong project si Sara at yung kanyang tatay na si Digong wala. Ito yung namili, yung ating Pangulo last week ito, mga kababayan, ng mga gulay. 8.54 milyong halaga ng farm inputs equipment, pinamigay din. Trabaho lang ng trabaho yung ating Pangulo, habang si Sara sige lang ang lakwatsa. Yan ang trabaho para sa mga mahihirap, mga magsasaka. Yan Kita ninyo? Di ba? Pinamigayan, mga kababayan, sa Metro Manila. Kaya tuwan-tuwa si Isko Moreno. Kasama si Isko sa nagginabang yung mga mamamayan niya sa Manila. Palayan City po, nakita ko na talaga naman, Diba? lalong-lalo na as per coordination with the City Ang Agriculture ating of Pangulo Palayan po. City. Sige and lang with ang Mayor trabaho. Riyad, ang plano po nila ay makadiwa ng Pangulo. So sobrang laking tulong po para sa kanila yon. At Di ba? syempre para sa ating mga consumers, Sige, trabaho fresh ng na ating fresh Pangulo. kanilang mga, Si Sara, mabibili sige buhay. lakwatsa. Dahil nga, sabi nga ni Sir Marvin na kahapon lang pinitas itong mga gulay na ito. Sir, ito naman pong binebenta dito, itong sinisilip ni Pangulo. Ano naman po itong produkto na ito? Ayan, susuyan po. Yung suso at susong palipit. Kasi kung makita nyo po, yung nagtitinda na yan, malapit yan sa mga ilog natin. So yung mga yan galing po sa ilog natin at kagabi lang yan kinuha po. Po yung, lagi sila nagtitinda dyan. So isa yun din Diba? sa mga Yan ang sagot sa inorganize ng kahirapan. lokal na Tinutulungan pamahalaan niya yung mga na mapasama sa farmers. kadiwa ng Pangulo. Kasi para magkaroon sila ng agad-agad na At magnegosyo din yung mga sure mga buyer or mamamayan. sure market through Si Sara wala mang ginagawa. Ang dapat niyang ginagawa ngayon, harapin niya, sagutin niya yung mga aligasyon laban sa kanya. Hindi pa rin niya magawa. Pati yung pagsagot, mga kababayan, ng mga aligasyon laban sa kanya, hindi pa rin niya magawa. Ito yung mga beneficiary ng pabahay ng ating Pangulo doon sa Palayan, Nueva Ecija. Tuwang-tuwa po sila. Magkano po yung monthly dito, ma'am? Ano Binabayaran lang niyo po 1,439 po Nagpapasalamat po kay Sir Pong po talaga. Pagka turnover po talaga, lumipat po agad Lumipat kami po kasi agad. Di ba? mababa po yung bayaran. Mayayaman na sila, yayamanin. Yung kuryente po, Mababa lang. sobrang baba. Malaking ginhawa. Malaking ginhawa kasi po may pagka nasa unit ka na po, may peace of mind kayo. Yung tahimik. Opo, Talaga tahimik. siya. Tapos, hindi ako nanganamba sa security. Kasi ang aming security guard, araw-gabi meron sila. So, hindi nagpapapasok ng basta-basta. Kondo? Rent siya. Yung nagre-rent ka lang, pero mapapasayo. Kasi pag nagre-rent ka lang, Ang ganda po. walang possibility maging sa'yo yun. Opo. Pero siya, rent to own siya. Kumbaga, nandito Rent na to po own sila siya. sa bahay ko. Opo, opo. Sa president, magandang park, meron Opo. pong swimming pool, hindi Opo. na namin kailangan lumabas. May swimming pool. Opo. Kasi po, live meron pong wire dyan. Sobra po kaming nagpapasalamat kay Mr. President Bongbong Marcos sa pagkakaroon po ng programang babahay po para sa katulad naming mahihirap. Yung pangarap po namin na makatira sa bahay na maayos. na- Ano ngayon si Sara, hinahanapan Ay, niya ito na po, natupad na po. ng mga- Thank you po talaga, Mr. President. ginagawa para mapaangat yung kabuhayan ng ating mga mamamayang Pilipino. Siya yung walang ginagawa
May lakas siya ng loob na maghanap ng trabaho. Ginagawa ng ating Pangulong Marcos, siya yung walang ginagawa. Umiiwas pa sa investigasyon. At tinaakusa yung ating Pangulo ng bilyon-bilyon na korupsyon. Sagutin mo muna yung sayo. Kasi yung mga sinasabi mong mali-maleta na kwento ni ni Atty. Baligod at Mike Defensor, yung 18 Marines, yun ang totoong kwentong kutsero. Diba? Yun ang kwentong kutsero. Pero itong dumaloy, may ebidensya, may dokumento At sinumpa ang salaysay. Dumaan mga kababayan sa sa bank accounts mo. Yun ang sagutin mo. Hindi through press release, kundi through Congress investigation. 'Di ba? Puro pag-iwas ang ginagawa ni Sara Duterte. Yan malinaw. AMLAC 6.77 billion flowed through through BP husband's bank accounts. 33 suspicious transactions flagged. Yan ang sagutin mo. Iniiba mo yung kwento Tama ba? Ayan man lang mga kababayan yung ating short video ngayon. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.